Good evening! Hi, I'm Daniel. And I'm Tracy And welcome to Bonfire Night. So, wini-welcome po namin lahat ng mga nakasubaybay ngayong gabi. So, especially to our pastors, mga primary leaders, mga cell leaders, cell members, and also yung mga invites and first-timers po. Welcome po kayo sa ating Bonfire Night. Wini-welcome din po namin ang aming mga ka-Bonfire Night na nanonood sa iba't ibang bansa. So, bago tayo magsimula, panoorin muna natin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So, praise God po sa napanood po nating Bonfire Things to Remember. So, weekly reminder sa atin sa mga dapat nating tandaan while watching Bonfire. And ito, hindi lang to applicable sa Bonfire Night, pati sa mga iba nating gawain, mapa-online man o mapa-face-to-face, dapat talaga handa yung puso't isipan natin. And also, meron tayong pang take notes para talagang wala tayong ma-miss out sa mga matututunan natin ngayong gabi. And also, while watching, so talaga itag na natin yung mga kaibigan natin, yung mga family and friends natin na makasama natin silang manood ng Bonfire Night ngayong gabi. Amen to that. That's why let us all be excited. Kaya in-encourage ko ang bawat isa na tayo po ay sama-samang tumayo at papurihan natin ang ating Panginoon together with our worship teams sa pamamagitan ng isang awitin. Night and day, I seek your face. Long for you in the secret place. All I want in this life is to truly know you more. As the waters cover the sea, so your love covers me, guiding me on roads unknown.
cover the sea. So your love covers me, covers me. So maraming salamat po sa CGS Philippines Worship Team sa pangunguna sa pagpupuri sa ating Panginoon. At nawa, nakatulong po sa atin yung awitin na ating inawit para sa Panginoon para may handa po yung puso't isipan natin sa mensahe na mapapakinggan natin ngayong gabi. So I encourage you about isa. So iwasan po muna natin yung pagmumultitask. So sa ilang minuto, i-focus po natin yung ating mga sarili sa mensahe na mapapakinggan natin ngayong gabi. At huwag nating hayaan na may ma-miss out tayo na revelation ng Lord sa atin. Amen to that. As well, let us ready our hearts and our minds sa message na mapapakinggan natin tonight. So for our speaker, she is one of the primary 12 of CGS Las Piñas, a leader of leaders, School of Leaders 2 teacher, part of media team, and also one of the Bonfire admin and a professional. Let's welcome Verna Lovenia. So, good evening po sa ating mga ka-bonfire. So, magandang gabi po sa bawat isa na nanonood ngayon dito sa ating gawain. So, bago tayo mag-start, let us open in prayer. Let's pray. Praise you, Father God, Panginoon. Salamat po sa gabing ito, Lord, na binigay mo sa amin, Panginoon, na meron kaming pagkakataon na makapakinig ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na naglaan ng oras sa iyong gawain, Lord. And I pray, Holy Spirit, ako po inyong samahan sa pagde-deliver ng iyong mensahe, Panginoon. We pray na makatulong ito sa aming journey bilang mga disciples and leaders, Panginoon. Salamat, Lord, and I give you all the glory and praises in Jesus' name. Amen and amen. So, good evening po ulit and welcome po sa ating bonfire night. So, good evening po kay Pastor Rami, kay Ate Del, sa lahat mo ng mga pastors na nanonood po ngayon, yung mga primary leaders, yung mga cell leaders, and sa mga invites po na nanonood po ngayon. So, ayan. So, ito na ang last day ng January dahil marami na masyadong nagre-reklamo na mahaba daw ang buwan na ito. So, ano ba yung naging progress natin this month, diba? So, nagawa ba natin yung mga sinulat natin sa ating mga vision board, diba? So, kung tayo ay may mga plans for the year 2025. Yan talaga yung magandang gawin to kickstart the year, di ba? Meron tayong pagpaplano para at the end of 2025, maging victorious tayo lahat sa ginagawa natin sa vision. So, ang nais ko pong ibahagi sa bawat isa sa atin ngayon ay napaka-fresh po nito dahil ito yung book na binabasa natin sa ating devotion, di ba? Nitong week and the past weeks, di ba? So, samahan nyo po akong open yung mga Bibles natin sa Exodus 3:11 to 14. So sabi dyan,
But Moses said to God, "Who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt?" And God said, "I will be with you, and this will be the sign to you that it is I who have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you will worship God on this mountain." And then sa verse 13 to 14, Moses said to God, "Suppose I go to the Israelites and say to them, 'The God of your fathers has sent me to you,' and they ask me, 'What is his name?' Then what shall I tell them?" God said to Moses, "I am who I am. This is what you are to say to the Israelites, 'I am has sent me to you.'" Ayan, so makita natin na kung nabasa po natin yung mga previous verses or chapters dyan sa Exodus, makita natin na meron talagang resistance si Moses sa pagkatawag ng Panginoon sa kanya, 'di ba? So, maraming nakarelate, 'di ba, sa buhay ni Moses sa atin bilang mga disciples or kung bago ka man na cell member or cell leader, 'di ba? So, there are times nung mga bago pa tayo na naglilingkod sa ating Panginoon or even at this moment na naglilingkod tayo. Meron mga times na we feel na tayo ay unqualified to serve the Lord and we feel na hindi tayo skillful enough na mag-lead sa mga taong pinagkatiwala sa atin na ating Panginoon. Diba? Have you ever felt unqualified or inadequate when God calls you to do something? Diba? So, nung tayo ay nawin dito sa CGS Philippines, diba? Iba talaga yung joy and fulfillment na nakilala natin ng ating Panginoon. Pero, yun yung kagandahan ng discipleship, diba? Hindi lang tayo basta magkakaroon ng relationship sa ating Panginoon, pero tayo din po ay gagamitin, diba? So, nakita at naririnig natin kung ano yung vision natin, yung mission natin. So, our vision is to win souls and make disciples. And tayo, nakita man natin yung sarili natin before kay Moses at first na meron tayong resistance sa Lord na parang hindi ko kaya, parang hindi ko deserve because of my past. Kasi may mga kanya-kanya tayong past na ayaw na nating balikan and makita natin na may mga pagkakamali din tayo sa ating mga nakaraan na masasabi natin parang hindi ko deserve maglingkod sa ating Panginoon. Pero out of billion people of the world, tayo ay pinili talaga ng ating Panginoon. So, ang pagpili ng ating Panginoon is not about being qualified. It's about trusting in God's call and His power to equip you. So kapag tinawag tayo ng ating Panginoon, hindi siya tumitingin dun sa kakayanan mo. 'Di ba? Siya ay tumitingin sa puso ng isang tao and alam ng ating Panginoon na kapag pinili niya tayo, we really have that potential and capability na mag-win ng mga tao sa paligid natin. So, before, meron akong cell member na, ano pa lang ako noon, kumbaga hindi pa ako primary leader, meron akong cell member na habang pag nagsisell group kami, lagi talaga siyang negative. Lagi niya akong sinasagot na parang feeling ko hindi posible na mag-lead ako ng cell group, parang imposible yung ginagawa natin ngayon na talagang makapag-lead ako ng mga ibang tao. Pero at the back of my mind, pinagpipray ko talaga siya. So nasa isip ko na pinagpipray ko na mag-work talaga ang Lord sa kanyang buhay. Kasi nakita ko meron siyang mga insecurities, meron siyang mga, kumbaga, hindi siya nagtitiwala sa kanyang sarili. But now, I can say na talagang nag-work ang Lord sa kanyang buhay simula nung tinanggap niya yung calling ng ating Panginoon. She is now a professional, nakapag-earn na rin siya talaga ng money for her savings, di ba? So dati sobrang kumbaga mahirap din yung kanilang buhay, pero ngayon nadala niya na rin yung kanyang family sa ibang bansa, di ba? And sa mga local countries na hindi niya rin na-imagine yun before. And nakita niya, ang susi talaga ng blessing is kapag naglingkod tayo sa ating Panginoon, di ba? So, nandito man tayo sa state na parang nakita natin yung sarili natin before na may mga doubts tayo kung kaya ba natin gawin yung vision, kaya ko bang maging cell leader, kaya ko bang pangatawanan yung pagiging isang primary dahil syempre marami tayong inaalaga ang mga tao, but we have to trust doon sa pagkatawag sa atin ng ating Panginoon. Kagaya ni Moses, despite of his doubts, pinakita sa kanya ng ating Panginoon na kapag pinili ka ng ating Panginoon, when God chooses you, He uses
ordinary people for extraordinary purpose. Diba? So, kung makita natin, tayong lahat ay mga ordinary people lamang. But what makes us extraordinary is because of the purpose that God has given us. So, ang theme po natin for tonight is When God Chooses You. Diba? So, napakasarap sa pakiramdam na isa tayo sa pinili ng ating Panginoon. Diba? So, makita natin, we are just ordinary people who have the same dreams at life na gusto nating yumaman. Gusto natin mag-succeed at one aspect of our life to help our family, diba? And to gain more for ourselves. But when we've come to know Jesus Christ and had a relationship with Him and nagkaroon talaga ng purpose in life, nagkaroon tayo ng extraordinary purpose and dreams na sa ating mga sarili. Minsan nga, hindi na natin naiisip yung mga parang mas more percentage na yung pangarap natin na magawa for the Lord than ourselves. Kasi alam natin, all those things will follow kapag tayo ay sumunod sa ating Panginoon. So when God chooses you, when God chooses us, He chooses us despite our past. So first point, God chooses us despite our past. So basahin natin yung Exodus 3:11-12. So sabi dyan, "But Moses said to God, 'Who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt?' And God said, 'I will be with you. And this will be the sign to you that it is I who have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you will worship God on this mountain." So makita natin na si Moses, hindi rin naging maganda yung kanyang past. 'Di ba? Siya ay umalis, 'di ba, sa kanila. Pinakasan niya yung pagiging prince niya. 'Di ba? Pero makita natin na tinawag pa rin siya ng ating Panginoon for greater purpose. Moses, despite of his past failures and sense of inadequacy, was chosen by God to lead the Israelites out of Egypt. Kaya nga, minsan, di ba, dahil sa mga past natin, may mga time na maki-question natin yung ating mga sarili. Sino ako para mag-win ng mga tao na to? Sino ako para gamitin ng ating Panginoon? Di ba? Dahil may mga nagawa nga tayo sa nakaraan sa ating past na alam natin na talagang pagkakamali before God, but still, God has chosen us. So it does not matter how we look about ourselves or how others sees us. Ang importante is, what matters is how God sees us in our potential. Dahil habang sumusunod tayo sa ating Panginoon, talagang ini-equip niya tayo and tayo ay nag-i-improve, 'di ba? And naabot natin yung greatest potential natin. So ngayon, ikaw man na isang invite, first time mo man dito sa Bonfire Night dahil ikaw isang bagong cell member or ikaw isang cell leader ngayon na nagdududa sa iyong sarili. 'Di ba? I-remind natin yung ating mga sarili. 'Di ba? Anong sabi diyan sa verse na yan? But God said, "I will be with you. And this will be the sign to you that it is I who have sent you." Diba? Ang kinin natin tong verse na nabasa natin dito. And God said, "I will be with you." So kapag tinawag tayo ng ating Panginoon, kasama natin siya. Diba? So, and this will be the sign that it is Him who have sent us para dito sa greater purpose na ginagawa natin para sa Lord. So, meron man tayong mga past na we don't want to talk aloud, diba? Lahat naman tayo ayaw nating iungkat yon. But nung nakilala natin ang ating Panginoon, diba? Lahat talaga tayo naging bago, diba? So we are made anew in Christ, diba? So we are blessed enough to be called and be chosen out of the billion people in the world na makita natin, hinahanap pa rin nila yung purpose nila sa kanilang mga buhay, diba? So tayo ay mapalad na kahit na tayo ay undeserving, 'di ba? Pinili at minahal pa rin tayo ng ating Panginoon. Pina-feel niya pa rin sa atin. For example, for the year 2024, alam natin na may mga bagay na alam natin na may nagkaroon tayo ng pagkukulang sa Lord or may mga kasalanan tayong na-embrace pa din last year. So this year, 2025, sikapin natin na maging intentional sa ating mga buhay. Magkaroon tayo ng conscious decision every day na ayaw kong magkamali or magkasala sa ating Panginoon. So, hindi naman maiiwasan na may mga magagawa tayong mga mistakes, pero dapat yung mga
magkaroon tayo ng conscious decision kapag may mga alam natin na talagang malalaking bagay na makaka-affect sa ating spiritual life. Di ba? Magkaroon tayo ng conscious decision na talagang talikuran yung mga bagay na yon. So, God does not choose us based on our past. He calls us for His purpose and empowers us for the journey. So, kagaya nga ni Moses, di ba, despite sa kanyang mga takot, sa mga mistake, di ba, pinili pa rin siya ng ating Panginoon. So, ganun din sa atin. So, for us to serve God better, we must confront and release these insecurities. Di ba? May mga area pa po ba sa ating mga buhay na hindi pa rin po tayo nagpapatawad? Or hindi tayo humihingi ng tawad? Maaring na-hurt natin ang ating family, na-hurt natin yung loved ones natin, or yung leader natin mismo, baka mamaya hindi tayo aware na na-hurt pala natin yung leader natin. So, let us ask for forgiveness sa Lord, and tayo rin mismo patawarin natin yung ating mga sarili. Or baka may mga takot pa tayo at present na kailangan nating isurrender sa ating Panginoon. So, we must be reminded that His grace is greater than our mistakes, di ba? So, ang challenge sa ating lahat na i-identify natin ano yung nag-hold back sa atin para mag-serve tayo fully, 100% sa ating Panginoon. Are we doubting yung ating ability to share God's Word? Baka ngayon, na kunyari, sa leader ka na, meron ka pa rin mga doubts or may mga fears pa din na kapag nagbahagi tayo ng salita ng Panginoon, hala, baka i-reject ako, or kaya hindi pa rin tayo nakakabuo ng ating mga cell group kasi bago pa man natin gawin, takot na tayo agad, 'di ba? So, kailangan tayo mismo yung magkumbinse sa ating mga sarili na tayo ay tinawag ng ating Panginoon sa vision, and alam natin na kaya natin ang gawin dahil sabi nga sa verse, 'di ba? I will be with you. So kapag nag-share tayo ng gospel sa mga tao sa paligid natin, kasama natin ang ating Panginoon. Or na-feel ba natin unworthy tayo dito sa calling na binigay sa atin ng ating Panginoon? So let us begin 2025 by surrendering those insecurities to Him in prayer. So tayo po ay magbigay ng kapatawaran sa ating mga sarili, manghingi din ng tawad if ever we have hurt somebody na closest to us. And may mga part pa in our life na tayo ay nahihiya or natatakot, 'di ba? So, isurrender natin 'yan sa ating Panginoon for us to maximize yung service natin sa Kanya. So, when God chooses you, when God chooses us, He chooses us despite of our past, 'di ba? So, wag na nating tignan yung mga nagawa natin on the past years, but let us make sure na ngayong taon na to, slowly but surely, and being intentional every day, nag-glorify natin ang ating Panginoon. Ayan. So, second is, God strengthens us for the task. Yan. So, sabi sa Exodus 3:13-14, Moses said to God, "Suppose I go to the Israelites and say to them, 'The God of your fathers has sent me to you,' and they ask me, 'What is His name?' Then what shall I tell them?" God said to Moses, "I am who I am. This is what you are to say to the Israelites, 'I am has sent me to you.'" So si Moses, hindi talaga siya confident, di ba? Kahit na alam niya na siya ay in-urge talaga ng ating Panginoon to do that task, hindi pa rin siya confident, and kailangan niya talaga ng reassurance. So, ano yung naging response sa kanya ng ating Panginoon? I am who I am. Diba? Sinabi yan ng ating Panginoon para ma-remind si Moses about sa authority ng ating Panginoon, and huwag siyang mag-rely sa sarili niyang kakayanan, but mag-rely siya sa ating Panginoon. So, dahil sa declaration na to, di ba, si Moses ay nakagain ng strength and confidence na kailangan niya para dun sa task na pinagkatiwala sa kanya ng ating Panginoon. So, ganun din tayo sa ginagawa natin sa vision, sa ating paghayo, sa pag-lead natin ng mga tao na pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Alam natin, nakasama natin ng ating Panginoon. So we need to find our confidence in Christ and not on ourselves.
minsan nawawalan tayo ng lakas sa pagsiserve sa Lord and sa paggawa ng vision kasi hindi tayo aware na nakadepende na pala tayo sa ating sariling kakayanan. Diba? Minsan nagsiset tayo ng strategy based on our own brain na lang pero wala yung wisdom na nanggagaling sa ating Panginoon. Kaya what happens? Hindi nagiging successful yung mga plans natin. Kunyari, nagbibitaw tayo ng mga ganitong goal. Dapat dumami yung ating mga cell group, dapat lagi tayo may nawiwin, di ba? Pero hindi naman tayo nagtitiwala sa ating Panginoon or hindi natin kinukuha yung strength natin and confidence natin from the Lord. So wala din nangyayari. So ang kailangan natin gawin is when God calls us na gawin ng isang task, kailangan natin mag-depend completely sa Kanya. So when God chooses you, He would also strengthen us for the task. So when God calls us, He doesn't send us out on our own. Amen? So hindi tayo sinesend ng ating Panginoon on our own lamang, kundi kasama natin talaga ang ating Panginoon and He will give us strength to carry out whatever it is that is entrusted to us. Paano tayo pinapalakas ng ating Panginoon? He strengthens us through His presence. Diba? So, yung message nga natin sa simbahay, di ba? Having the presence of God. Di ba? So kapag meron tayong presence ng ating Panginoon, talagang tayo ay nagiging successful, tayo ay nape-preserve, di ba? Talagang nagkakaroon tayo ng protection sa ating Panginoon. So, He strengthens us through His presence. So, as we answer God's call dito sa ginagawa natin si discipleship, we can trust that God equips us and strengthens us for the task or sa vision na pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. So, kahit na minsan challenging yung ginagawa natin sa vision, kasi mahirap nga naman mag-win ng mga tao na hindi natin kaano-ano. Amen? Pero, we love what we do and it's because yung strength natin ay hindi nanggagaling sa ating mga sarili, but yung strength natin is nanggagaling sa ating Panginoon. So, kahit na maging challenging ang isang bagay, we are confident enough na magagawa natin ito dahil nandyan talaga ang alalay na ating Panginoon, di ba? He would give us strength. Minsan nga kapag tayo ay may nararamdaman na tayo ay magkakasakit, di ba? When we ask healing sa ating Panginoon, binibigay talaga niya yan, di ba? So, hindi niya lang tayo pinapalakas on what we do sa vision, sa pagbibigay ng wisdom, di ba? Or sa pagsama sa atin sa mga ginagawa natin, but when we need healing, andyan din ang ating Panginoon, di ba? So, huwag natin kalimutan na ilay hands yung ating tahanan or yung ating mga sarili kapag may mga hindi tayo na feel na okay sa ating katawan, di ba? Lalo ngayon, kailangan talaga natin mas ingatan yung ating mga sarili dahil marami pang ipapagawa sa atin ng ating Panginoon. So, as we embrace yung ginagawa natin sa vision this 2025, we have to draw strength from the truth that God Himself goes with us, empowering us to fulfill His calling that He entrusted to us. So, para mas makapaglingkod pa tayo sa ating Panginoon, we need to cultivate yung dependence talaga sa Kanya. Diba? So, kapag sinabi nating dependence to Him, we are dependent to Him in prayer. So, dapat kapag sinabi natin we are prayerful, hindi lang tayo basta-basta, kumbaga nagpipray sa Lord na parang hindi tayo nagkakaroon ng quality na conversation with Him. Di ba? So, kung before, parang nagiging nakasanayan na lang natin mag-pray, pero kailangan pag nag-pray tayo ngayon, dapat we pray na may puso talaga. So, when we prioritize prayer, lagi nating hihin sa ating Panginoon yung guidance na nagmumula sa Kanya and mapalalim talaga yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng ginagawa natin dito sa vision, sa discipleship. So, we need to have a quality prayer life, devotional life sa ating Panginoon. So, we must ask ourselves, do I lean on God in my daily walk? Diba? So, sa araw-araw ba, talagang sumasandal tayo sa ating Panginoon, di ba? So, evaluate natin kung tayo ay gumagalaw based on our own strength or tayo ay dependent talaga sa ating Panginoon. So, this year,
kailangan natin mag-commit na mag-create tayo ng habit. Diba? We create habits in prayer, in devotional life, and being intentional sa pagpapalalim ng ating pananampalataya sa ating Panginoon and equip ourselves spiritually. Diba? So sa akin din, nung ginawa ko yung vision board ko for the year 2025, nilagay ko talaga doon na gusto ko maging intentional talaga when it comes to prayer. Kasi napansin ko before, parang dahil nakasanayan ko ng mag-morning prayer, ganyan. So, parang nakita ko, nagbibitaw na lang ako ng salita sa Lord na parang yung mga words na simple words lang, yung mga basic lang na gusto ko ipag-pray sa Lord. Pero hindi na ako nagkakaroon talaga ng malalim na conversation sa Kanya. So, may mga times na talagang lumuluhod ako before God and I ask Him na tulungan ako sa araw-araw. Dahil minsan kapag akala natin na malakas na tayo spiritually, nagiging kampante tayo on how we talk to God. Di ba? So, mahalaga pa rin na hindi tayo maging kampante sa relationship natin sa ating Panginoon. And we always come to Him in whole humility talaga sa ating Panginoon. And sa akin, nakita ko doon, iba pala yung feeling kapag lumuluhod ka sa umaga. Na parang binabasag talaga natin yung sarili nating pride and we ask God to fix everything na kailangan pa nating ayusin or kailangan ko pang ayusin in my life. And nakita ko na iba pala yung prayer na ganun. Kasi sabi ko parang hindi ko siya na-try for the past years. Pero iba pala yung feeling kapag naging intentional ka na lumuhod talaga sa Panginoon. And you ask Him na, Lord, samahan mo ako sa araw na to and don't let the enemy win in my life today. So when you become, hindi lang pagiging intentional sa discipleship or sa paglilid ng mga tao, if we want God to strengthen us, we must be intentional in prayer. We must be intentional on reading God's Word. So after ko mag-pray, nagbabasa na ako ng Bible. Nagde-devotion na ako. Kasi before, ginagawa ko, although nagde-devotion naman ako, ginagawa ko kasi kapag convenient time na for me. Kasi kapag umaga, di ba? Parang inaantok ka pa. Pero kapag after mo mag-pray, tapos magbabasa ka kagad ng Bible, nagigising ka. Pero dapat talaga yung upo mo, yung upo talagang maayos eh. Kasi kapag yung pag sumandal ka, parang inaantok-antok ka pa din. Kaya parang sa akin, nakita ko na nadisiplina ko rin yung sarili ko. Kaya maganda rin talaga na kapag napagdesisyonan mo ng magtino talaga, ng kahit na walang nakakita sa'yo, yung bunga ay ikaw mismo yung makakita. So we do this not because our leaders check our devotion or check yung ating attendance in prayer, but it is the key for us to have a quality relationship with the Lord. And nakita ko sa buhay ko, magaan pala. Magaan pala kapag inaayos ko yung prayer life ko, yung devotional life ko, mas magaan na mag-handle ng mga tao. Kaya pala may mga tao minsan na sumusuko na lang sa vision or sa ginagawa para sa Lord sa paglilingkod. It's because kulang ng gasolina, kulang ng prayer, kulang ng devotion. And nakita ko talaga doon, kailangan ko talagang lumapit sa Panginoon para palakasin niya ako. Akala ko kasi siya yung lalapit. Parang may maganoon akong time before na parang nandyan naman siya papalakasin niya naman ako. Pero kailangan ko palang lumapit sa Lord and i-claim ko by heart that He will strengthen me. And now, sabi ko nga, I think 2024 was my recovery year from parang may mga nangyaring instances lang nung last years sa mga inaalagaan ko. But ngayon, 2025, I am peaceful enough talaga to know na kapag kasinimulan ko sa sarili ko, God will really help me to do the vision. And third po, God's call requires obedience. So sabi nga sa Exodus 3:16 to 18, "Go and assemble the elders of Israel and say to them, the Lord, the God of your ancestors, the God of Abraham, Isaac and Jacob appeared to me and said, I have watched over you and have seen what has been done to you in Egypt, and I have promised to bring you up out of your misery in Egypt." So dahil sa pagsunod
ni Moses, nakalaya sila. 'Di ba? So makita natin na ang ating Panginoon, binigyan niya ng clear na command si Moses na i-deliver yung mga message sa Israelites and i-assemble yung mga elders para ma-lead sila na makalaya talaga sila. And Moses had to obey. So even though he has doubts, he still obeyed. Even though he has fears, he still obeyed. And makita natin na kahit na alam niya na may tendency na hindi makinig sa kanya yung ibang tao, sumunod pa din siya. And in application sa ating mga sarili, even though we have doubts, we have fears, we are conscious about what will other people think about us kapag ginawa natin to. Tatawanan ba nila tayo? Maniniwala ba sila sa atin? Or so on and so forth. Sumunod pa rin tayo sa ating Panginoon dahil hindi aksidente na nandito tayo sa vision. God has called us because He knows that we are capable of doing this for His glory and purpose. So sa discipleship, it requires obedience. Amen? So as God calls us to step out and lead others, it's not always easy. Di po madali, 'di ba? Una kasi i-discipline natin yung ating mga sarili. And next is tayo mismo, ililid natin yung mga inaalagaan natin, 'di ba, sa ating Panginoon. And hindi rin yun madali. But it requires obedience and yun yung tutulong sa atin na ma-fulfill yung ginagawa natin para sa Lord. So even when we feel unqualified, our obedience opens the door for God to work through us and accomplish His purpose. So kahit na feeling natin, hindi tayo qualified, we are unqualified. Diba? So kapag tayo ay merong obedience before God, God will help us na talagang ma-accomplish yung purpose, yung vision na binigay niya sa atin. So ang call ng ating Panginoon, na win souls and make disciples, it requires obedience. We cannot win souls and make disciples without obedience. So when we say obedience, lahat po yan sakop. Our obedience to God, our obedience to the God-given authorities that God has sent in our lives, yung ating mga leaders, yung ating family, and kung sino man po yung pinlace ng Lord before us. Diba? So, kailangan kapag ginagawa natin yung vision. So kapag when God chooses us, it requires obedience. So kung nung 2024, ang iyong pagsunod sa iyong leader ay 70% lang or 60%, gawin mo ng 90 ngayon para 'di ba may konti pang i-work out. 'Di ba? So ipag-pray natin na magkaroon tayo ng quality na relationship with our leaders kasi sila yung key to blessing. Diba? So marami akong mga disciple na lagi silang nagpapa-pray. No? Parang, Verns, pag-pray mo nga ako kasi may gawin ganito akong plans, ganyan, etc. And nakita ko yung mga ganitong tao, iba yung pagpapahalaga nila sa kanilang mga leaders, 'di ba? So, kung gusto niyo po na kayo ay ma-bless din, 'di ba? So, wag natin skip yung blessing na pwedeng mabigay ng ating mga leaders, 'di ba? And kasi sila yung mga nilagay na tao ng ating Panginoon sa ating mga buhay. So, when we have chance, we bless our pastors, we bless our leaders, di ba? So, bless natin yung mga tao sa paligid natin, yung family natin na talagang nagpalaki sa atin and tinaguyod tayo para marating natin kung nasan man tayo ngayon. So, makita natin kapag ka tayo ay nandito na sa discipleship, may mga times na uncomfortable, 'di ba? So, meron din times na tayo ay madidistract or magpo-procrastinate. Kasi gusto natin, parang may tamang time naman, tamang perfect timing para magbahagi ako ng salita ng Panginoon. Diba? So, ang gusto ng Lord is for us to obey. So, kapag sinabing mag-share tayo ng gospel, mag-share tayo ng gospel. So, are we being intentional about sharing our faith and leading others closer to Him? So, i-reflect natin sa ating mga sarili. Kamusta po yung ating mga priorities? Are there habits, distractions, or attitudes na kailangan natin i-realign para magkaroon tayo ng better focus sa vision ng ating Panginoon? Diba? Kamusta na po yung ating mga habits? Diba? Tayo po ba ay nade-distract
may mga nakakapagpa-distract ba sa atin? Either yung mga pinagkakaabalahan natin in life na nasasapawan yung oras natin para sa ating Panginoon. So pag may mga ganyan, alam natin na hindi yan para sa atin. So may mga attitudes ba tayo na pwedeng nagbablock na magkaroon tayo ng focus sa vision ng ating Panginoon. So this year, ang kailangan natin gawin is to resolve to act with courage, faith, and intentionality in sharing the gospel. So, balikan natin yung mga points natin. So, sabi dyan, when God chooses you, God will choose us despite of our past. He will strengthen us for the task. And third, God's call requires obedience. So, I pray na tayo mismo is magkaroon sa araw-araw ng confidence sa ating Panginoon na tayo ay Kanyang pinili. I-claim natin yan na kapag may mga times na tayo po ay nanghina, isipin natin, kanino ba ako nakadepende? Baka ako ay nakadepende on my own strength and not on God. Kaya minsan hindi tayo nakakapag-focus sa vision. So kapag tayo ay laging nagpapadistract, it means na naging excuses na lang natin siya. So we need to do something for ourselves for us to be productive and fruitful for the year 2025. So in our conclusion, God's call is clear. He chooses us, strengthens us, and calls us to obey. As we step into 2025, let's embrace His call to make disciples. Whether it's a family member, friend, or colleague, be intentional in sharing God's love and leading others closer to Him. It's not about being qualified, but about being faithful and fruitful disciples of the Lord Jesus Christ. His call is clear, so now go. What is your answer? Ayan, so ang aking conclusion ay nag-i-end sa isang katanungan. Sabi ng ating Panginoon, so now go. Ano ang ating kasagutan? So sige po, let us close in prayer. Let's pray. Praise you, Father God, Panginoon. Salamat po sa gabing ito, Lord, na pinaalala mo sa amin, Panginoon, na hindi aksidente, na nandito kami, Panginoon, na nakakapakinig ng iyong mga salita. At kami tinawag mo, Panginoon, for an extraordinary purpose, Panginoon. Lord, I pray na anuman po ang mga naging pagkukulang namin for the past years, you will help us, Panginoon, as we surrender our lives to you every day, Lord. Help us, give us strength, wisdom, courage, Panginoon. I pray that you will remove every fear and exchange it with faith, Panginoon. Our Lord, I pray na kami po ay maging isa sa mga makatulong sa aming church sa ginagawa namin sa Vision, Panginoon, para mas lalo pa po kami mag-multiply for this year, Panginoon. Lord, I pray for every pastor, cell member, cell leader, Panginoon, primary leaders, Lord, and sa mga invites na narito, Panginoon. Remove every distractions, fear, Panginoon, and yung aming mga regrets in the past, Panginoon, and help us to move forward for us to give glory to your name, Panginoon. Salamat, Lord, and we claim for a fruitful year 2025 to us all, Panginoon. We give you all the glory and praises in Jesus' name. Amen and amen. So, thank you po, and God bless sa inyong lahat. Sometimes the night was beautiful. Sometimes the sky was so far away. Sometimes it seemed to stoop so close. You could touch it, but your heart would break. Sometimes the morning came too soon. Sometimes the day could be so hard. There was so much work left to do, but so much you'd already done. Oh God, you are my God, and I
me, and I will seek you in the morning, and I will learn to walk in your ways, and step by step you lead me, and I will follow you all of my days. Thank you, God. Come on, church. Sometimes I think of Abraham, how one star he saw had been lit for me. He was a stranger in his land, I am that no less than he. And on this road to righteousness, sometimes the climb can be so steep. I may falter in my steps, but never beyond your reach. Oh God, you are my God. I will never praise you. Oh God, you are my God. You are my God. I will never praise you, and I will seek you in the morning. Oh, I will learn to walk in your ways, and step by step you lead me, and I will follow you all of my days. Oh God, you are my God, and I will ever praise you. Oh God, you are my God, and I will ever praise you, and I will seek you in the morning, and I will learn to walk in your ways, and step by step you lead me, and I will follow you all of my days, and step by step you lead me, and I will follow you all of my days. Praise God! Happy birthday and thank you, Vern, sa message na hinatid niyo po sa bawat isa sa amin. At alam ko na marami din po tayong natutunan, kaya we encourage everyone na patuloy niyo pong i-post ang inyong mga learnings and takeaway lines using this hashtags. So maraming salamat po sa lahat ng mga nanatili hanggang wakas ng ating bonfire night. So keep that good habit po na sa lahat ng mga gawain natin, so talagang manatili tayo hanggang matapos, no? So talagang lahat ng mga gawain nating dinadaluan, wag natin hayaan na sa kalagitnaan umaalis po tayo, mapa-online man yan o mapa-face-to-face. So we continue to encourage yung bawat isa na nakasubaybay ngayon sa ating bonfire night to support our social media accounts. Nandiyan po yung ating CGS Philippines Facebook page, yung ating CGS Philippines Bonfire Facebook page, yung ating YouTube, TikTok, and Instagram. So sa mga social medias na ito, so talagang gamitin natin to all for God's glory to reach out the people, to spread the gospel at patuloy na marami tayong ma-win, ma-disciple at ma-send all for God's glory. Amen to that. And we also encourage everyone sa darating na Sunday online simbahay. So patuloy po tayong mag-invite and irally natin yung invitation natin ng Sabado pa lang. And we also encourage everyone na nasa live po mismo tayo. And sa pag-live natin, andun yung tinatag natin ng ating mga friends, family, colleagues, para sila rin po ay ma-bless at makarinig ng message na ihatid sa atin ng ating butihing pastor, Pastor Rami Henares Jr. So, thank you and God bless.